Tatlong tigil putukan ang umiral ngayon sa mga pangunahing harapan ng Israel, Gaza, Lebanon at Iran. Ngunit wala sa mga ito ang nadulot ng kapayapaan. Sa Gaza, may tigil putukan daw sa papel at tinawag itong 20 puntong plano para sa kapayapaan. Patuloy na inaatake ng IDF ang mga Hamas operatiba araw-araw dahil ayaw magdesarma ng grupo. Hindi pa rin nare-resolve ang issue ng demilitarisasyon ng Gaza. Sa Lebanon, may tigil putukan daw, pero tuloy pa rin ang putukan sa magkabilang panig ng hangganan. Sa Iran, kahit tumigil pansamantala ang putukan, alerto pa rin ang Israel at sinabi ng mga opisyal na maaring ituloy ang operasyong militar kung mabigo ulit ang usapang nuclear ng US at Iran. Matapos ang lahat ng diplomasya, totoo nga ba ang tigil putukan o pansamantala lang ito bago muling sumiklab ang digmaan? Kasama ko ngayon para pag-usapan ito, nandito pa rin si Eric Mendoza sa studio at makakasama rin natin sa pamamagitan ng Zoom si Gidi Greenstein, dating peace negotiator kay punong ministro Ehud Barak ng Israel, may akda ng Insight, Peacemaking in the Oslo Process, 30 Years and Counting, at tagapantatag ng The Root Group. Gidi, ikinagagalak ka naming makasama ngayon. Eric, salamat sa pagstay dito sa studio. Didi, gusto ko magsimula sa iyo dahil gaya ng sabi ko, may tatlong tigil putukan na nakasaad sa papel. Sabihin mo, bakit tila malayo pa rin ang kapayapaan? Sa tingin mo, ano ang pinakakulang ngayon? Maraming salamat sa pag-imbita. Mataas ang pamantayan ng kapayapaan. Ngunit nais ko lang banggitin ang posibilidad ng kasunduang pampulitika na magtatapos sa sigalot at maglalatag ng pundasyon para sa pag-unlad sa tatlong panig. Kaya magsimula tayo sa panig ng Iran, mula sa panig ng Iran. Sa totoo lang, para sa Israel sa Iran, sa tingin ko, wala tayong impluensya sa negosasyon. Hindi tayo kasali sa mga negosasyon. Ang mga Amerikano ay direktang nakikipag-usap sa mga Iranian sa tulong ng Pakistan at iba pang bansang tagapamagitan. Kaya doon, anuman ang kasunduang, mapagkakasunduan ng US at Iran, sa tingin ko ay magkakabisa rin sa Israel. Sa Gaza, mayroon tayong 20 puntong plano ni Pangulong Trump na epektibong lumika ng 3 yugto ng plano na nagtatapos sa pagbabalik ng Palestinian Authority sa Gaza. At isang talakayan tungkol sa tinatawag na political horizon at ang karapatan sa sariling pagpapasya ng mga Palestino sa West Bank at Gaza. Ang pamahalaan ng Israel ay walang alternatibong pananaw para sa Gaza, maliban na lang, gaya ng naririnig natin ngayon, ang subukang patatagin ang sitwasyon. At sa madaling salita, patuloy na hinahawakan ang 53% ng Gaza Strip na hawak natin ngayon. Sa Lebanon din, nakikita natin ang paraan ng Israel na panatilihin ang mga security zone na ito, kabilang na sa Lebanon, pati na rin sa Syria. At malinaw na, ang papapanatili sa mga security zone na ito ay hahadlang sa pagkakaroon ng kasunduan. Lahat ng yan ay bumabalik sa mga Amerikano. Ang determinasyon ng mga Amerikano na makamit ang isang kasunduan ang magtatakda kung magkakaroon ng pampulitikang solusyon sa mga sigalot na ito o hindi. Sa Lebanon, tingin ko ito ang pinakamadaling solusyon. Ang pagtatatad ng permanenteng hangganan na kinikilala ng buong mundo at napagkasunduan ng Israel at Lebanon ay tiyak na kayang makamit. Kung gawing layunin ito ng mga Amerikano sa diplomasya, sa tingin ko ay posible itong makamit. Sa Gaza, syempre, medyo mas mahirap ito, mas komplikado dahil ang kondisyon para alisin ng Hamas ay ang pagpapasok ng Palestinian Authority, which is kasalukuyang laban sa posisyon ng gobyerno ng Israel. Sa tingin ko, may progreso sa Lebanon pero mas mahirap sa Gaza. Sa Iran, wala ito sa ating kontrol. Sa Palestinian front, nagkaroon ng eleksyon kamakailan sa West Bank at lungsod ng Dar Obama sa Gaza. Unang beses ito sa 20 taon. Pero Gidi, napapalapit ba nito ang Israeli at Palestinian sa isang makatotohanang prosesong pangkapayapaan? O lalo lang ba nitong hinahati ang mga tao kahit may eleksyong ito? Sa tingin ko, hindi tayo malapit kahit papaano sa tinatawag nating proseso ng kapayapaan. At kahit ayon sa planong may 20 punto ni Trump, ang pag-uusap tungkol sa pagresolba ng sigalot o kahit isang pangmatagalang tigil putukan ay magsisimula lang sa ikalawang yugto ng ikalawang bahagi ng ikalawang yugto ng plano ni Trump. Kaya't sabihin na lang natin na ito ay sa ikatlong taon ng mga kasunduan sa Gaza.
at ang proseso ay mas mabagal kaysa sa inaasahan nung una. Kaya hindi pa tayo kasalukuyang nasa proseso ng pag-uusap tungkol sa pagresolba ng sigalot ng Israel at Palestina. Gusto ko ring banggitin na si Pangulong Trump ay nagbigay ng dalawang mahalagang dokumento. Una, noong Enero 2020, ang tinatawag na Trump Vision for Peace and Prosperity sa gitnang silangan, ang Peace and Prosperity Plan. At ang dokumentong yon ang nagsisilbing panimulang punto ng pag-uusap sa resolusyon ng Israeli-Palestinian na sigalot na nakabatay sa prinsipyo ng dalawang estado para sa dalawang mamamayan. Pagkalipas ng 5 taon, inilahad ni Pangulong Trump ang 20 puntong plano para sa Gaza. At ang planong iyon, gayon din, ay nakabatay sa ideya na mayroon dalawang katutubong mamamayan sa pagitan ng Mediterranean at Ilog Jordan. Kailangan ng pampulitikang paghiwalay at kompromiso sa teritoryo ayon sa prinsipyo ng dalawang estado para sa dalawang mamamayan. Alam natin ang kasalukuyang posisyon ng pamahalaan ng Israel ay lubos na salungat sa pangunahing prinsipyong ito, kaya tayo ay natigil. At marahil ang magiging resulta ng eleksyon sa Israel sa susunod na taon o ngayong taon, mamaya ngayong taon, ay lilihan ng puwang sa politika at diplomasya na maaring magbigay daan sa atin na muling umusad. Sa ikatlong taon ng plano ni Trump, maaring umusad na may mas mahahalagang negosasyon para sa paglutas ng sigalot. Well, Eric, kung titingin tayo sa hinaharap, lalo na sa ikatlong taon ng mga nangyayari sa Gaza, may papel talaga ang Palestinian Authority dito. Pero gaano kahalaga ang tunay na reforma sa loob ng PA bago muling magsimula ang anumang seryosong diplomatikong usapan? Pwede bang mag-usap ang Israel, US at rehiyon tungkol sa kapayapaan kung tingin pa rin sa PA ay tiwali o hindi epektibo? Sa totoo, una, sang-ayon ako kay Gidi. Sa palagay ko, kung pinag-uusapan ng mga Amerikano ang kapayapaan dito, hindi natin dapat asahan na magkakaroon tayo ng kapayapaang tulad ng sa Amerika sa kasalukuyang kalagayan. Bilang isang Amerikano, napapansin kong parang sarili mo lang ang kausap mo, may mga kalaban ka pa. Alam mo, naalala ko nung lumabas ang Trump Peace Plan na talagang isang napakakomplikadong dokumento. Pumayag talaga si Bibi doon. Sabi ni Abbas, hindi raw talaga at sa palagay ko, paulit-ulit niyang sinabi na hindi. At iyon ay talagang pinag-isipang mabuti para bigyan ng kaunting otonomiya. Sila ay maksimalista at hindi pinagkakatiwalaan ng mga tao. At sa pinakabagong eleksyon, may ilang Hamas na sinuri kung sino ang mga tumatakbo. At sa tingin ko, hindi naman yon gaanong mahalaga. Hindi ko muna i-reactivate ang front na yan dahil marami ka pang ginagawa. Sang-ayon din ako kay Gidi. Sa Lebanon, pinakamadaling makakuha ng positibong resulta, isang bagay na maipagmamalaki ng Pangulo. Pero hindi ako optimistiko na papayagan ng Israel na pahinayin ang Hezbollah hanggang sa punto na kayang kontrolin ng Lebanon. Pagdating sa Iran, ayokong magtunog na parang si Bibi dito. Pero ang Iran talaga ang susi dito. Kung walang plano ang mga Amerikano para sa pagbagsak o pagbabago ng rehimen at pagbibigay kapangyarihan sa mga Iranian at puro lang sa usaping nuclear at sa mga ballistic missile, patuloy naming lalabanan ito. Mula, nabububay kayo na may banta sa inyong pag-iral na hindi naiintindihan ng mga Amerikano. Ang mahalaga lang sa kanila ay presyo ng gasolina. Ibang sitwasyon ninyo, mas malaki ang nakataya. Gusto ko ring sabihin na may isa pa akong gustong idagdag. Ito ay tungkol sa relasyon ng US at Israel. Magkakaroon na kayo ng bagong Memorandum of Understanding at malinaw na pamantayan na nalampasan na ng mga demokratiko at mga senador na kontra sa Israel sa usaping depensa ng armas. Sa palagay ko, dapat gawin ito ng bagong gobyerno or ni Stephen Bibi kung siya ang mamumuno. Dapat bigyang prioridad ang relasyon ng US at Israel para sa diplomatikong proteksyon at makita kayong magkasamang katuwang sa pananaliksik at pag-unlad. Ang paggawa nito ay pambansang interes sa seguridad ng Israel. Sa ibang larangan na maaring hindi maganda, kailangan ng malapit na ugnayan. Makipag-ugnayan na kayo sa mga demokratang magiging miyembro ng House, posibleng magkontrol ng Senado at White House sa 2028. Pareho ninyong binibigyan diin ang halaga nito sa Washington na siyang nagpapasya. Pero paano ang ibang makapangyarihang bansa sa rehiyon?
lalo na ang Saudi Arabia. Gidi, paano nakikibahagi ang Riyadh sa mga hakbang para sa kapayapaan sa rehiyon? Ayon sa embahador ng Saudi sa Lebanon, dapat maging sentro ang Saudi Arabia sa muling pagbangon ng Lebanon at pagpigil sa labis na panghimasok ng Israel at kanluran. Mayroon bang paraan na maaring pinahihina ng Riyadh ang mga pagsisikap ng Israel para sa kapayapaan kasama ang iba pang mga bansa sa rehiyon? Sa palagay ko, malinaw na gustong maging susing, malalaro ng mga Saudi sa mga pasunduan sa hinaharap, lalo na sa Syria at Lebanon. Kaya alam natin na naglalaan sila ng bilyon-bilyong dolyar para sa muling pagtatayo ng Syria. Ngayon, unti-unti na rin silang nagiging mas handang palakasin ng kanilang pamumuhunan at pakikilahok sa Lebanon. Dahil sa pananaw nila, ang magiging estruktura ng hinaharap, ang geopolitical na estruktura ng gitnang silangan ay kinabibilangan ng tinatawag na IMAC, ang India, Middle East, Europe Corridor. At ang IMAC na yan na parang isang koridor ng enerhiya at transportasyon mula India, dadaan sa Arab Peninsula papuntang Europa, maaring dumaan sa Israel o maaari ring dumaan sa Syria at Lebanon. At ang mga Saudi ay nakatuon sa koridor na yon na dumadaan sa Syria. Kaya ang pagpapatatag ng Syria at ang pag-unlad ng Syria ay napakahalaga para sa mga Saudi. Malinaw na sinabi ng Saudi na di sila uusad sa normalisasyon ng ugnayan sa Israel hanggat walang pag-asa o direksyon para sa two-state solution ng mga Palestino. Sa ganitong bagay, nakaayon talaga sila sa mga Amerikano. Gusto ko lang ibahagi sa inyong mga manonood ang ideya. Ang estruktura ng Amerikanong hegemonya sa gitnang silangan na nilikha ni Henry Kissinger noong 1974 na nagbunga ng kasunduang pangkapayapaan ng Israel at Ehipto noong 78-79 na kalaunan ay humantong sa proseso ng Oslo. Nagresulta ito sa kasunduan ng Israel at Jordan, pati na rin sa Abraham Accords noong 2020. Ang buong estrukturang yon ay nakasalalay sa paghahangad, sa pagkilos patungo sa prinsipyo ng dalawang bansa para sa dalawang mamamayan sa pagitan ng Israel at ng mga Palestino. Mahalaga rin ito para sa katatagan ng Jordan. Ngayon, ang pamahalaan ng Israel ay may ibang ideya tungkol sa hinaharap ng reyon. At iyan ang dahilan kung bakit ang Israel at ang US ay talagang kumikilos patungo sa isang uri ng pagtutunggalian tungkol sa pananaw sa rehiyon. Kaya sa ganitong aspeto, lubos na nakaayon ang mga Amerikano sa mga Saudi. Kaya ang nakikita natin ay parang inilalagay ng Israel ang sarili nito sa isang diplomatikong sulok kung saan nababawasan ang epekto nito sa marami sa mga negosasyong ito. Gusto ko lang magdagdag ng sinabi ni Eric. May gusto lang akong sabihin kaugnay ng sinabi ni Eric. Si Abu Mazen ay tumanggi sa plano ni Trump noong Enero 2020 bilang panghuling solusyon. At ang sinabi ko ay ganito. Ang plano ni Trump noong Enero 2020 na tinawag pa nga ni Netanyahu bilang Deal of the Century ay siyang magiging panimulang punto ng negosasyon para sa pinal na resolusyon ng sigalot kung at kailan makarating tayo doon. Pero meron tayong panimulang punto para sa negosasyon na wala tayo dati na inialok ni Pangulong Trump. At panghuli, ang kasunduan sa hangganan kasama ang Lebanon ay isang simpleng kasunduan, parang transaksyong pang-ari-arian. Kung mas aktibong kikilos sa mga Amerikano, makukuha nila ang kasunduang iyon na lilika ng hangganan na pagkasunduan ng dalawang panig at kinikilala sa buong daigdig sa pagitan ng Israel at Lebanon. Sa tingin ko, isa rin itong malaking tagumpay para sa Israel. Pero isa itong mahalagang hakbang para sa hinaharap na kapayapaan kasama ang Lebanon at pati na rin sa pagpapawalang lehitimo sa Hezbollah. Maraming kawili-wiling tanong at solusyon ang inilabas ninyo, Gidi at Eric. Napakahalagang talakayan ito. Salamat sa pagsama sa akin sa I24 News English at pagtalakay nito. Salamat.